Kinabukasan ay makikita natin si Baek Woonho na nag-cultivate at habang ginagawa niya ito ay unti-unti naring nabubuo ang imahe ng dragon sa kanyang likuran, at iminulat niya ang kanyang mata na nanangliliyab, at unti-unti niya naring kinukuha ang mga enerhiya na kanyang nakuha at pagkatapos nito ay tinanong niya ang kanyang mga alagad tungkol sa report. Sinabi naman ng kanyang mga alagad ay maayos naman ayon sa kanilang plano ni walang katiting na kamalian ngayon ang ating ginagawa at sinabi naman ni Baek Woonho na ipagpapatuloy na nila ang kanilang plano sumang-ayon naman ang kanyang mga alagad at magsisimula na daw sila para magkaroon ng magandang simula at sa isip-isip ni Baek Woonho ay nagugustuhan niya ang nangyayari ngayon at nauanta tayo sa partikular na lugar sa Full Moon Pavilion at makikita natin si Chian na bagong gising pa lang at sa isip niya na mukhang nagkaroon siya ng mahibing na pahinga ngunit paparehong pagkakataon ay parang hindi siya nakatulog at tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang nangyari kahapon at mukhang ang pinag-usapan lang nila ay tungkol sa Asus Stronghold at yun lang ang natatandaan niya bago siya mawala ng malay at mukhang wala naman siyang nasabi na hindi niya dapat sabihin. At mukhang wala namang problema ayon sa kanyang naaalala. Ngunit ang pinaka-importante ngayon ay mag-isa lang ako at wala rin siya ang ibig sabihin noon ay hindi niya pinayada ng liquor at sa kwarto at bumaba na siya sa higaan at sa isip-isip niya na ang rason kung bakit siya nagdesisyon na makipagpastahan sa pamamagitan ng pag-inom ay hindi para makipag-usap tungkol sa aso strong chief ngunit hindi niya inaasahan na magaling siyang uminom at wala naman siyang ibang nasabi o nagawa bago siya mawala ng malay at kung tanga siya ay hindi siya maniniwala na ang Asus Stronghold Chief ay gagamit ng lakas para maging successor ng Green Forest ngunit wala siya ngayon ay hindi niya makukumpirma kung ano talaga ang nangyari kagabi at kung papaano napagtanto niya na ang aking mga sinabi ay puro kasinungalingan lamang at hindi niya binayaran ang bill mga dahil doon. Ang ibig sabihin ba nun ay masisira ang kanyang buhay? At habang napapahinga ng malalim si Chian at sa isip niya na baka hindi binayaran ng babaeng yun ang bill. Bago siya umalis at wala naman daw mapapala ang babaeng yun sa kanya at habang may kinukuha siya sa kanyang damit, ay nagulat siya dahil 4 na silver nyangs na lang ang mayroon siya at ang isang nyang ay para sa kanyang paglalakbay patungo sa Green Lotus Village kung nasaan ang kanyang ina at kapatid niyang babae at ang natitira niyang pera o nyang ay para sa kanyang pang-araw-araw na panggastos hanggang sa makahanap siya ulit ng bagong trabaho at dagdag niya pa na ang perang ito ay para niya ng buhay at may bigla naman sumigaw sa labas at tinawag si Chian at nagulat naman siya at tinanong ng tao sa labas kung gising na ba siya. Pinapasok naman ito ni Chian at bumskas na ang pinto at makikita natin ang matabang lalaki at tinanong niya si Chian kung nakapagpao nga ito ng maayos. Sumang-ayon naman si Chian sa sinabi ng matabang lalaki. Humingi naman ng tawad ang matabang lalaki kay Chian dahil wala silang magagawa dahil kailangan nilang ayusin ang tungkol sa bill at sa isip ni Chian ay mukhang tama ang kanyang hula at dagdag pa ng matabang lalaki na malaking halaga. Ito dahil dito nanlumo si Chian at tinanong ni Chian kung hindi daw nagbayad ang kanyang kasama bago umalis. Sinabi naman ng matabang lalaki na hindi dahil doon ay nena si Chian. Dagdag pa ng matabang lalaki na umalis ang babae at nag-iwan ng gold niyang nang hindi hinhintay ang bill. Nagulat naman si Chian sa kanyang narinig at sabi pa ng matabang lalaki na inutusan sila na ibigay kay Chian ang natitirang pera. Nagulat naman si Chian dahil lampas pa ito sa kanyang inaasahan at pagkatapos daw nilang ibawas ang lahat mula sa gold niyang ay meron pang 78 na silver niyang ang natitira. At bilang pagpapasalamat daw ng Full Moon Pavilion sa kanila ay nagdagdag sila ng 2 pang silver niyang para maging 100 na silver niyang ito para sa kanya at dahil daw malaki yung pera ay ginawa na lang nila ito sa perang cheat at inabot niya na ito kay Chian. Sa isip naman ni Chian ay nagugulat siya sa nangyayari at isang perang cheat daw ito daw ay katumbas ng 100 na silver niyang at totoong nangyayari daw ba ito at kinuha niya na ang pera at napunta tayo sa isang lugar na makikita natin si Chian na hawak-hawak ang perang cheat at bakit daw ba ito ginagawa sa kanya at bakit daw iniwan siya ng ganitong kalaking pera at nasabi niya daw ba ang lahat tungkol sa Asus Stronghold nang hindi niya nalalaman at inabot na sa kanya ang pagkain niya at tinanong nito
Kung may problema daw ba tungkol sa perang cheat at sa isip ni Chian mukhang nasabi niya nga daw ang lahat. At sumagot si Chian na isa lang itong pera at hindi rin siya sigurado dito at sa isip niya na mukhang masyado lang siyang lasing sinabi ang lahat sa kanya ngunit wala siyang matindaan sa nangyari habang patuloy pa rin ang dalawa sa pag-uusap tungkol sa pera at sabi pa nang kausap ni Chian kahit na ang maliit o malaking pera ay palaging merong kailangang bayaran at sa isip ni Chian na merong talaga siyang nasabi at ang perang hawak niya ay para dun at napakamot na lang siya sa kanyang ulo at pinaalala ng babae na kailangan itago ni Chian nang mabuti ang pera dahil palaging merong mga tao na nakabantay para sa mga ganyan sinabi naman ni Chian. Na wala namang ibang nandito sinabi naman ng babae. Nandito siya at natutokso rin siyang kunin ang pera. Sa kanya ngunit pinipigilan niya ang pagnanasang kunin ang pera dahil sa sinabi ng babae pumayag na mag-ingat. Si Chian na itago ang pera at tumalikod na ang babae. At kainan na daw ni Chian ang kanyang pagkain dahil hindi na magiging masarap ang sabaw kapag lumamig na. Ito napahinto naman ang babae at may nakita siyang mga tao at bakit daw ba ang mga taong yun dumadaan. Na naman dito at makikita natin ang mga tao na sobrang dami at sinabi ni Chian na sila ang mga martial artists ng Merm Alliance at sila ay pumunta dito kahapon hanggang umaga at nagtipon sila para umalis dito at dagdag ng babae na mukhang ang lugar na ito ang kanilang pinag-taitipunan at naririnig niya lang daw sila sa mga kwento. Ngunit ngayon ay mukhang napaka-impressive kung titignan. Sila ngayon at mayroong 300 na martial artists mula sa Dokgo Clan at may 400 na martial artists mula sa Kunlun Sect at mayroong 150 na warriors mula sa Mystic Martial Squad at sa kabuuan ay nasa 850 silang lahat. Napatanong Baman si Chian kung papaano nalaman ng babae ang lahat ng yun sinabi naman ng babae na narinig niya lang kaninang umaga nang kumakain sila at nag-uusap. At sa isip ni Chian na nagtipon sila upang makipag laban sa demonic cult sa Sichuan branch at na sinabi din sa kanya ng babaeng yun na kasali siya sa Mystic Martial Squad at sigurado ako na nandyan lang siya. Kasama nila may tinuro naman ang babae kung anong meron. Sa babaeng monghe napalingon naman dun si Chian nang marinig niya iyon at makikita nga entan na mayroong nakatayong isang tao na may hawak-hawak na bandila. At makikita natin na ang babaeng monghe pala ito at sa isip niya sa wakas nakita niya na rin sila at tinignan niya ang mga martial artists at nagmamadali pumunta dun at kailangan niya daw sabihin yun sa nila agad. At napakabilis nga ng takbo ng babaeng monghe at napalingon naman si Chian at napasabi sa kanyang isip na mayroong kakaiba sa babaeng monghe at makikita natin may sugat pala ang monghe at kung tama daw si Chian mayroong malaking mangyayari ngayon at tumayo siya agad sa kanyang inuupuan at tinanong naman ng babae kung hindi na daw ba siya kakain at sabi naman ni Chian na ganun. Na nga dahil hindi naman siya masyadong gutom dagdag. Naman ng babae na kailangan niya daw kumain kahit hindi niya ito gusto lalo na nasa edad siya kung saan kailangan niya ng maraming lakas papaano daw ba niya nagagawa. Kumain ng kaunti sumagot naman si Chian na mayroong importanteng gagawin at sa isip niya na napaka-importante nito dahil kailangan niyang ipagsakapalaran ang kanyang buhay at makikita natin ang mga martial artists at ang babaeng monghe na papalapit sa kanila at habang nakasakay sila sa kabayo ang isang lalaki dito ay mula sa Dokgo Clan at siya rin ang kasalukuyang clan head. Siya ay si Dokgo Muyeong at ang isa naman ay nagmula sa Kunlun Sect siya ang pinakamalakas na martial artists. Ang The Invincible Sword Hunt Chagwang ang isa naman ay mula sa Merm Alliance Mystic Martial Squad Captain. Nung unbi at nasa likuran naman ang dalawang usap ni Chian nagtataka naman ang dalawa sa kanilang nakita ang nakita nila ay ang babaeng monghe at sabi naman ninong nabase sa kanyang itsura ay isa siya sa mga monghe ng Emi Sect at ang flag na hawak-hawak ng babaeng monghe ay sa Sichuan branch at itinusok niya itob sa sahig seryoso lang naman na nakatitig si Muyeong at tinanong naman ng babaeng monghe kung nandito daw ba ang invincible sword mula sa Kunlun Sect sa Maigowa. Naman si Muyeong nabigyang tubig ang babaeng monghe. Sumunod naman ang isa at inabot ang tubig at kinuha
Naman agad ito ng babaeng monghe at nagpasalamat at ininom niya ito agad habang umiinom ang babaeng monghe. Ay nakatitig lang naman sila at sa isip ni Muyeong na mukhang may masamang nangyari pagkatapos naman uminom. Nang monghe ay nakikiusap ito na tulungan sila dahil ang demonic cult daw ay pinalibutan ng kanilang puwersa. Nang patungo sila sa Sichuan branch na bahala ang babae. At dagdag pa ng monghe na nasa 100 kilometro mula sa Hilaga. Dito nakikiusap siya na sana magpadala sila ng reinforcement. Pasiga na tinanong naman ni Muyeong na sinasabi niya. Daw ba ang MA sect ay inatake ng demonic cult ngayon? Sinabi naman ng babae monghe na nagsimula silang tumungo sa Sichuan branch bago pa sumapit ang dilim ngunit sila ay nakahan pala sa pag-ambush sa amin ng patungo. Kami sa Sichuan branch silang lahat ay martial master. Sa pagtatago hindi man lamang namin naramdaman sila. At doble ang bilang nila kesa sa amin na sa 600 silang. Lahat bukod sa pagiging lamang nila sa bilang ay marami. Din silang martial artists kaya naman wala kami magawa. Sa pakikipaglaban sa kanila at habang umiiyak ang monghe, ay sinabi nito na inutusan siya ng sect leader na gawin ang kailangan kong gawin para makatakas at humingi ng tulong kaya tumakas ako mag-isa tinanong naman ni Muyeong na papaano yun mangyayari na kahit gaano pa. Kabilas kumilos ang demonic cult ay sana nakapunta. Kaya dito sabi naman ni Han Chagwang na hindi kaya. Na pati ang Sichuan region ay nasakop na rin nila. Habang hinaharangan nila ang kanilang information network. Sabi naman ng babae na tama at ang The Heavenly Saber. Baekwonho ang namumuno sa demonic cult nagulat naman. Si Muyeong habang patuloy parent sa pagpapaliwanag ang monghe sa mga pangyayari ay pinaliwanag niya na ang Sichuan branch leader ay ang nakikipaglaban kay Baekwonho at pagkatapos ako sabihan ng Sichuan branch leader na hanapin na patungo sa Sichuan branch para humingin ng tulong ng gagalaiti naman si Muyeong. At sa isip niya na ang undefeatable Commander Heavenly Saber Baekwonho ito ang ipanagmamalaki ng demonic cult at mukhang sinimulan na daw niyang atakihin ang Central Plain Murim pagkatapos umalis sa Outer Murim. Siya ang nag-iisa na tumalo sa amin ng nagdaang taon. Ito rin ang nagmancha ng permanente sa reputation namin sumigaw naman si Han Chagwang na ang The Heavenly Saber Baekwonho ay oras na para pagbayaran nito. Ang nagawa sa Kunlun sect at sinabi niya sa clan head na si Muyon na pamumunuan niya ang Kunlun sect papunta sa Sichuan branch at si Muyeong naman ang pupunta sa MA sect para iligtas ang mga ito kasama ang Mystic Martial Squad. Sumagot naman si Muyeong na mukhang maganda. Yun dahil pares na nga nagailangan ng tulong ay kailangan na nilang magmadali. May nagsalita naman na bago yan. Gusto niya mon ang magtanong sa Mystic Squad 5 captain. Napalingon naman sila dito at makikita natin na si Xian pala ang nagsalita sa isip naman ng babae. Bakit nandito ang manlolokong lalaking ito at habang papalapit na si Xian sa kanila napalingon naman sila sa kanilang kapita at tinanong nila kung may problema ba at sa isip naman nito kung ano na naman kaya ang gagawing palabas ni Xian at sa isip naman ng vice captain na kung susubukan ni Xian ng magsalita ng walang kwenta ay tinitiyak niyang hindi niya ito hahayaang makaalis. Nang madali rito at lumapit na nga si Xian at sa isip ng babae monghe na sa ganito pa talagang sitwasyon. At saan daw ba galing ang lalaking ito tinanong naman ni Muyeong kung ano ang kailangan niyang sabihin. Sinabi naman ni Xian na may natanggap siya mula sa kapitan ng Mystic Martial Squad kaya mayroon lang siyang gusto makumpirma ano naman daw yun. Sabi ni Muyeong nasa likod lang naman ang vice captain sa kanyang kapitan na nakahanda lang at tinanong naman ni Muyeong kung kilala daw ba ng kapitan ang lalaking ito. Sumagot naman ang kapitan na nakilala niya ito kahapon at tinanong naman ni Xian kung bakit siya binigyan nila ng 100 na silver niyang